Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Gadjar Customer ng CRC Main Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Judges chapter 6 verse 36 to 40, pinamagatang God assures Gideon's doubts. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Aming Diyos Ama, samahan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Buksan mo po ang aming mga puso at tainga upang marinig namin ang iyong tinig at may sa puso at may sa pamuhay ang mga tinuturo at pinapahayag ngayong umaga. Salamat po Ama sa pakikisa at patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Ang title ay humingi ng palatandaan si Gideon. Sabi sa verse 36, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin nyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana sa gikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin nyo upang iligtas ang Israel. Noon nga ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga, kinuha niya ang lanang inilatag sa gikan at nang pigain niya ito, napuno niya ng tubig ang isang mangkok. Sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag po kayo magagalit sa akin. Meron pa po akong isang hihilingin. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid. Kinagabihan, ginawa nga iyon ng Diyos. Tuyo ang lana, ngunit basa ng hamog ang lupa sa paligid nito. Naglalarawan dito kung paano humingi ng tanda si Gideon sa Diyos gamit ang balahibo ng tupa o lana upang kumpirmahin ang kanyang tawag na iligtas ng Israel. Sa unang tanda, basa ang lana at tuyo ang lupa. Sa ikalawang tanda, tuyo ang lana at basa ang lupa na parehong tinupad ng Diyos. Si Gideon ay nahihirapan na mapalaya sa pagdududa at takot. Ang Diyos ay lubos na matiisin sa kanya at handang ibigay ang sagot sa kahilingan niya, hindi lang sa unang tanda, kundi hanggang sa dalawa. Alam ng Diyos ang ating pagkatao, pagdududa at takot, ngunit handa siyang palakasin at tulungan tayo. Minsan dumarating sa buhay natin na nawawalaan tayo ng tiwala, inisip natin hindi natin kaya o naguguluhan tayo kung ano ang ating desisyon, kaya humingi tayo ng mga tanda sa ating Diyos kung ito ba ay naayon sa kanyang kalooban o ito ba yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay isang pagsubok. Lahat ng pagsusubok sa ating buhay ay dinisenyo at sadyang ginawa para ilapit at mapalapit tayo sa ating Diyos. Ngunit tayo ang pumipili kung ilalapit ba tayo o lalayo. Kung dumating man ang mga mabibigat na pagsusubok, piliin natin makita o isipin natin na ito ay kaloob na biyaya ng Diyos at hindi niya tayo pinahirapan o pinaparusahan. Sa kwento ni Gideon sa Bible ay nagpapakita kung paano hinuhubog ng Diyos ang bawat isa sa pagiging magaling at mahusay na leader. Kung tayo handang humakbang paunti-unti sa pananampalataya. God heard Gideon's heart and willingly answered his needs for assurance twice. Gideon is nervous. He wants absolute proof that he is following God's direction. He lays two tests out for God, tests that no one else could possibly do but Him. Sa ating closing prayer, Ama naming Diyos, batid mo ang aming mga puso. Alam mo kung kami ay balisa o nag-aalala pagdating sa mga bagong bagay. Alam mo ang sitwasyon namin ngayon, kailangan namin malaman kung kami ba ay naayon sa iyong kalooban. Magsalita ka sa aming puso, Panginoon, mangusap ka, ipakita mo sa amin kung ano ang gagawin at saan pupunta. Palakasin mo ang aming pananampalataya, linisin mo ang aming mga tenga at gawing napakalakas ang iyong tinig upang wala kaming ibang maririnig na tinig kundi ang sa iyo po na tumatagos sa aming puso at tumihila sa mga landas. Alisin mo po ang lahat ng tinig na nagtutulak sa amin sa mga desisyon para sa direksyon ng aming buhay na hindi nagmumula sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu
Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga kapatid. Salamat.